Isang magandang balita ang nakarating sa atin. At ayun na nga, na-extend na ang ating, na-approve na ang ating uh, work permit extension. So, hinintay din natin yun ng ilang 3 months. Naghintay tayo ng 3 months para malaman ang result kung tayo ba ay mananatili or uuwi. So, isang magandang balita nga yung na-receive ko nung nakarang araw, no? Na-receive ko yung email na approve na. Yan. Pero hindi ko pa nakukuha yung mismong work permit kasi 8 to 10 business days daw bago ma-receive ng consultant yung yun nga, yung original na kopya. So sa ngayon, nabawasan na stress. Tapos marami pa tayong time, no, para magtrabaho at makaipon. Yan. So bali 3 years yon. 3 years yung extension ng ating working visa. Hanggang hanggang 2029. Yan. Ang ulam natin ay langgonisa. Yun, langgonisa. Ayun, makwento ko na lang din, no. Ito lang yung proseso na gumamit tayo ng consultant kasi simula nung nag-apply ako pa Canada, lahat yun DIY. Ako lang lumakad nun. Tsaka lahat ng mga requirements, ako lang din na nag-asikaso. Hanggang mula dun sa pag-apply hanggang sa ma-hire tayo sa biometrics, yan, lahat yan DIY mula sa simula ng pag-apply ko hanggang sa ngayon. Pero bukod tangi lang tong application ko ng work permit extension na kumuha tayo ng consultant kasi nga kailangan natin masiguro na makakuha tayo ng work permit extension kasi ito yung parang huling pag-asa ko na nun. Dahil pag nandito na approve, wala. Uwi tayo ng Pilipinas. Kaya sabi ko, okay lang siguro gumastos. Kasi, nisip ko naman, isang beses lang naman di ba? Bakit pa natin isusugal? Ayan, nagbayad tayo ng consultant. Worth it naman kasi na-approve yung ating extension ng working visa. Dito na ako nag-apply ng job bank. Job bank para siyang sa Philippines, parang work abroad na website. Yan. Yun yung website dito sa Canada na pwede kang mag-apply para siyang work abroad sa Pilipinas. So doon ako nagpasa ng application. Doon ako gumawa ng resume. Tapos syempre nag-research tayo. Tapos doon ko rin natutunan na meron palang tinatawag na Canadian na resume. So sabi ko, ano ba yung Canadian resume na yan? So para lang din siyang resume na ordinaryo, parehas sa atin. Bukod lang doon ay walang muka. Ibig sabihin walang picture, no? So hindi nila titignan yung itsura mo pag nagpasa ka ng resume mo. Hindi nila titignan yung mukha mo, yung edad mo. Titignan nila kung ano tawag nito, yung skill mo, dati mong trabaho. So kung ikaw may experience ka sa Pilipinas na syempre related sa gusto mong applyan, bawa katulad ko, ang mga
trabaho, mga naging trabaho ko, mga fast food, tapos coffee shop. Yan, yun yung in-applyan ko. Diba? Doon ako nag-apply kasi alam kong yun yung may pagkakataon, may chance na ma-hire tayo eh. Doon tayo sa may mataas ang chance, diba? So, ayun. High school graduate ako. Hindi naman ako tapos ng college. Hindi ako nakapag-college. Hindi ako nakagraduate. So, high school graduate lang ako. So, naging, ano ko lang doon, siguro kalamangan, tiyaga, lakas ng loob, sipag, at, alam mo yun, yung kailangan mo lang alamin, mag-research ka, kasi, di nangangahulugan na hindi ka nakapagtapos sa pag-aaral, alam mo yun, na wala na tayong mararating. Yan. So, meron at meron pa rin tayong mararating. Haluan lang talaga ng tiyaga, sipag, at tiwala sa sarili. Kasi, gaya yun, kung wala akong tiwala sa sarili ko, baka wala ako dito. Baka di ako nakapag-abroad, di ba? Kasi, kung panghihinaan ka, iisipin mo, ay wala akong tinapos, ay walang tatanggap sa akin, 'di ba? So, wag sanang ganun ang mindset. Wag nating isipin yung yung parang tingin mong weakness mo. Yan. Kasi doon ka mahina eh, 'di ba? So mag-focus ka kung saan yung strength mo, 'di ba? Ako strength ko eto, kapal ng muka. Tsaka diskarte. Yan. Kailangan madiskarte ka. Hindi wala man tayo sa tuktok, no? Hindi man tayo yung talagang asenso na sa buhay. Ang mahalaga, nakakaraos tayo. Nakakasurvive araw-araw. At syempre, nabibili natin yung mga gusto natin. At nakakasuporta tayo sa ating pamilya, magulang, anak. Diba? Yun naman yun eh. Tara, dalawin natin yung ating black heater at natabunan ng snow. Maraming nabubudol dyan. Kala mo ang init sa labas. Pero negative 28 yan. Huwag ka. Kapag-change oil lang nga pala tayo kanina, no? Dapat last month to eh. Hindi lang natuloy. Dito yung isa. Dito. Ito yung hukayin natin. Malalim na to. Nakapatong yun eh. Ang problema kasi natumba yung patungan niya. Ilang araw nag-snow, tuloy-tuloy. Ang bilis kumapal. Yun, lumubog agad. Eto, meron ding isa rito. Yan sa may parang nakabukol na yan. Pero meron naman yung takip. Muli lang natin. Yan, hanggang dito na lang muna ang ating vlog. Hit like and subscribe at paalam pansamantala.